Puno na yung to-do list ko. Medyo napag-iiwanan na ako sa mga kailangan kong gawin. Ang dami pa ng mga hindi ko nagagawa. Walang nakakaalam ng mga yon kundi ako lang. Gawin ko man yun or hindi, walang makakaalam. Pero ako, alam ko. Minsan, tinatanong ko sa sarili ko, bakit nga ba pilit akong nagdadagdag sa listahan ko? And then, nafu-frustrate ako pag di ko na-accomplish. Bakit nga ba? Tuyo na yung Valentine's Day flowers na bigay ng husband ko. Binigyan niya ako ng Stargazer flowers this Mother's Day kasi alam niya, favorite ko yon. So, kailangan ko nang palitan yung tuyong Valentine's Day flowers. Hindi ko naman sinasadya na hintayin munang bigyan ako ng bagong flowers ng husband ko bago ko palitan yung nasa vase. Pag may nakita akong flowers, naiisip kong bilhin. Pero lagi ko nalang sinasabi sa sarili ko, bibili na lang ako next time. Kaya ayun, 3 months na wala pa rin ako nabibili. Isa lang yun sa procrastinating habits ko. Lagi ko nahuhuli sarili ko na sinasabi ko gagawin ko na lang next time. Kaya, di na ako magtataka kung bakit tambak na yung mga di ko pa nagagawa sa listahan ko. Ang tagal na sa fridge ng cream cheese na to. Kailangan ko nang gamitin bago pa masira. Minix ko yung sugar with cream cheese hanggang maging light and fluffy. Nag-add ako ng lemon juice and vanilla extract. Ito na naman ako, ini-scrape ko lahat yung nasa spatula. Sobrang satisfying kasi pag nakikita ko na na-scrape lahat yung cream sa spatula. Finold ko yung whipped cream sa cream cheese mixture. Pinaghalo ko yung graham crumbs, brown sugar, at melted butter. Ito yung crust para sa no-bake cheesecake. Hello, medyo napaaga uwi ng husband ko ngayon from work. Di pa ako nakapagluto ng kakainin niya. So, naisipan ko i-try yung garlic cheesecake na ginawa ko kahapon para mag-snacks muna siya. Nilagyan ko ng chopped cilantro. Ano kaya ang lasa? At dahil nakakain na siya, balik na tayo sa ginagawa ko. I-chill ko muna to ng ilang oras hanggang sa maset. First time maligo ni Lucy sa bathtub. Gusto niyang tumakas. Nabasa ko dati na kung gusto mo raw maging masaya, mag-alaga ka raw ng puppy.
Nakaka-amaze nga naman kung paano ako napapasaya ni Lucy. Lalo na pag sasalubungin niya ako from work na sobrang excited siya, tumatahol at nagwawag yung tail niya. Sa wakas, after maraming beses na sinasabi ko sa sarili ko na bukas na lang, ginanahan din akong itupi at itabi yung winter clothes namin. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nagagawa mo na sa wakas yung bagay na matagal mo nang ipinagpapabukas. May mangilan-ngilan sa to-do list ko na lagi ko isinasantabi. Yung iba doon, baking, filming videos at pagliligpit ng magulo naming bahay. Araw-araw na lang sinusulat ko yan sa daily task ko. Pero lagi ko rin hindi nagagawa. May mga bagay talaga na nagmamatch sa identity mo. Tulad nitong metal fruit tray, parang hindi ako to. Tuwing nakikita ko, laging sinasabi ko papalitan ko. Sa wakas, nakahanap rin ako ng ceramic white holder na mas gusto ko. Meron din specific flavor ng tea na pasok sa panlasa mo. Kung gusto mo maging masaya, surround yourself with the things that suit your own taste or preference. May mga bagay rin na passionate ako. Pero sapat ba yung passion to keep me motivated? Gusto kong nagbe-bake pero recently nagtataka ako kung bakit di ako makapag-bake. Kaya kaninang umaga nag-reflect ako at tinanong ko sa sarili ko, bakit wala akong gana mag-bake? Na-realize ko, simple lang pala yung sagot. Ang gulo kasi ng kusina, kaya bago ko mag-bake, kailangan ko muna linisin at ayusin. Bakit tinatamad ako mag-shoot ng videos? Mas simple yung naging sagot ko dito. Kasi hindi tama yung suot kong damit. Tinatamad ako magbihis. At magulo yung bahay. So, base sa mga sagot ko, na-realize ko para pala ma-motivate ako mag-bake at mag-shoot ng videos is linisin at ayusin ko muna yung parte ng bahay namin na makalat. Pero bakit nga ba ako laging tinatamad magligpit ng kalat? Sobrang dami na kasi, natambak na, kaya hindi ko alam kung paano sisimulan. Pag nabisi talaga ako sa isang area ng buhay ko, napapabayaan ko ng iba. I need to get my life back together. Pero paano?